Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Sige po, tayo ay umupo. At salamat sapagkat minsan pa, ikay nagtagumpay sa gabing ito. Amen po ba yan? Amen. Parang yung mga nagtagumpay, sa lahat ng mga nagtagumpay kayo yung malungkot. Siguro tears of joy yan. Ganun or hindi nyo nagustuhan yung ating pagpupuri. Basay na kasi ngayon lang kami nag-practice. Ngayon lang. So, praise God, binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan yung ating kasing song leader. Hindi nakarating ng maaga sapagkat na traffic. But praise God, alam nyo, hindi naman papayag ang Diyos na hindi tayo makapagpuri, makapanambahan sa Kanya. Amen po ba yan? Amen. At alam ko, sa gabing ito, may inihanda ang Diyos sa buhay mo. Na isang mensahe that will strengthen your spiritual life, that will strengthen your faith. Amen? Are you ready to listen to the Word of God? Amen. So palakpakan natin Diyos sa buhay po ng ating kapatid, Sister Sherin. Masyado po pinaghandaan po, no? Praise God po. Isang pribilehiyo po na muling gamitin ng Panginoon. Ayun. Bago po magpasimula, praise God po, napakabuti po ng Panginoon sa buhay po namin. Kanina lang po sa palengke, syempre po, hindi po ganun kaganda po yung panahon kanina, di ba po? Pabugso-bugso yung ulan. Pero praise God po, may pinadala po si Lord na customers na kung saan po talagang, kumita po kami 5 digits siya. Isang customers lang po yun. Grabe po, sabi ko nga, Lord, alam mo yung puso ko na sabi ko nga, yung blessing na pinagkakatiwala mo sa amin ay hindi lang para sa akin, kundi para sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po, hindi na kayo nabusog spiritual, busog pa kayo physical. Amen po. Dahil tayo po yung nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. At pangalawa po, kauwi ko lang po galing palengke, nabanggit po nga nung asawa ko, yung nakabangga po na sasakyan po namin, kilala na po siya. Praise God po. At taga dito po siya sa Holy Angel Village. Chinese po yung nakabangga. Kaya tuwang-tuwa po yung pulis kasi kikita daw po sila. Okay po. At ating pong pag-usapan po ang salita ng Panginoon. Dito po tayo sa Hebreo. Sige po, yan po natin. Hebreo chapter 11, verse 24 to 26. Hebreo chapter 11, verse 24 to 26. Ano pa? Okay na po? Sige po, basahin po natin. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya, okay na po yan? Sorry po. Talaga pong wala pa po akong tulog praise God po. Hebreo chapter 11, 24 to 26 po yun. Tayo po yumukot manalangin. Yes, O God, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. Muli, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, maraming salamat po muli, Lord. Ako yung ginamit, isang pribilehiyo, Lord, na ginagamit mo ang iyong lingkod, Panginoon, upang may bahagi ang iyong salita. Lord, sa oras na ito at sa gabing ito, Panginoon, buksan mo ang aming puso't kaisipan. Bigyan mo kami ng pusong pandinig, Lord, na marinig namin ang nais mong iparating sa aming buhay, Panginoon. Lord, kami nagpapalinis, sakupin mo kami, samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang magturo, O banal na Espiritu. Kasihan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, bungkalin mo ang aming puso, Panginoon, upang higit ka naming makilala, Panginoong Yesus. Lord, sa gabing ito, pinagkakatiwala namin, Lord, ang gawain na ito at sa pagbabahagi ng mensaheng ito, Panginoon. Nawa, Lord, may matutunan kami at may apply namin ito sa aming buhay. Tunay nga, Lord, ang nais mo, baguhin ang aming buhay
patuloy na sumunod at matagpuan mo ang totoong sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat po sa biyaya at habag na ipinagkakalob mo sa amin. Sa ilat ng papuri pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen. Pasensya na po, napasobra po ako sa pagbasa. Talaga po. Ulitin ko po dito po sa akin. Ang ganda po dito. Sige po, basahin po natin ulit. Sabi po, sa pananampalataya na nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon. 25, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Amen po. Ang mensahe po na ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon, keep walking by faith with endurance. Ang sabi po ng Lord, magpatuloy ka sa paglakad sa iyong pananampalataya ng may kalakip na pagpapatibay, pagpapalakas at pagpapakatatag. Amen po. Yun po ang nais ng Diyos. Panatilihin po natin ang ating pananampalataya ng may pagpapatibay. Kaya sabi nga po, keep walking by faith with endurance. Ano po ang meaning ng endurance? Nung akin po itong ni-research sa biblical term po, involves staying strong in faith. Sabi nga po, involved staying strong in faith. May kalakip po na panatilihin nating matatag ang ating pananampalataya and obedience to God during tough times. Sabi nga po, pagsunod sa Diyos sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng kahirapan. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Tama po? Sabi pa po sa endurance, contribute spiritual maturity. Amen po. Tandaan po natin na ang pagpapatibay po ng ating pananampalataya ay nagdudulot po ito ng paglago ng ating spiritual. Nagmamatured na po ang ating buhay spiritual. Tama po? Nagmatured na po ba tayo? Amen po. Praise God po sa mga pagsubok na pinagdaanan ko. Mas nauunawaan ko na kung bakit kaya tayo dumaranas ng mga pagsubok. Sabi nga, endurance, kaya tayo dumaranas ng sufferings, kasi nga po pinagtitibay upang magtiis, magtiyaga tayo. Amen po. Kasi nga, para lumago tayo sa pananampalataya. Tama po? Tsaka sabi pa po, is rooted in hope, looking forwards God's faithfulness. Amen po. Sabi po dyan sa endurance na yung pagpapatibay po ng ating pananampalataya ay mas lalong nagkakaroon na po ng malalim, pagkaugat sa pag-asa, hope para sa ating Panginoon, na kung saan lagi po natin tinitignan yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila po na dumadanas po tayo ng suffering, ang alam po natin yon is purpose, di ba po? May purpose si God sa ating buhay. Kasi nga po, kaya po inaalaw po ni Lord John, kasi nga po, bilang lingkod ng Diyos, living testimony po tayo para makapag-encourage din po sa bawat isa na may encounter po natin na dumadanas din po ng ganung pagsubok. Tama po? Kaya nga po, napakabuti po ng ating Panginoon. And then po, meron po tayong 4 na main points sa pag-uusapan po ito, sa gabing ito, na keep walking by faith with endurance. Why we need to keep walking our faith with endurance? Bakit kailangan nating magpatuloy, manatili, lumakad sa ating pananampalataya ng may kalakip na pagpapatibay? Amen po. Una po, dahil sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng ating faith, kaya na nating tanggihan ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Sabi nga dito po sa Hebreo na binasa po natin, chapter 11, 24, sabi nga, sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ni Paraon. Amen po. Kung i-divert po yan sa ating buhay Kristiyano, habang tayo po'y nagpapatuloy at nagpapatibay sa ating pananampalataya, kaya na po nating tanggihan ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Amen po? Namumuhay pa rin po ba tayo sa kasalanan?
No, amen po. Pero alam ko po, lagi po tayong tinutukso ng dyablo, tama po. Pero praise God po, bilang kalakip na pinatitibay natin ang ating pananampalataya, tayo nagpapatuloy na lumalayo sa hindi nais ng Panginoon. Tama po. Pinapatay na po natin ang ating katawang laman, kundi mas binubuhay po natin ang ating buhay na espiritual. Sabi nga po sa Santiago chapter 4 verse 4, Santiago 4 verse 4, sabi po dyan, mga ngalunya o taksil, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Tandaan po natin na mula ng tanggihan natin ang mga bagay dito sa mundong ito na magpapalayo sa ating Panginoon, ay kaibigan na po natin ng Panginoon. Mas kinalulugdan tayo ng Diyos. Pero kung tayo po ay makikipagkaibigan sa sanlibutan, babalikan po natin ang mga bagay na kung saan hindi ka nais-nais ng Panginoon, tayo ay magiging kaaway ng Diyos. Tama po? Tandaan po natin, ang sanlibutan, lahat na po ng kasalanan sa sanlibutan ay narito na po, di ba? Nandito po. Kaya nga talagang yung faith po natin talagang mararanasan po natin yung struggle, yung talagang shaken ka, masishake talaga ang faith mo. Pero praise God po, bilang tayo ay may kasangga, may Diyos na sinasandigan. Amen po. Sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 12, Hebreo chapter 3 verse 12, sabi niya po dito, sige po, magbasa po kayo. Amen po. Malinaw po na pagkasabi, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Tama po? Tunay nga po na kapag tayo ay hindi lumago sa pananampalataya, kung tayo po ay hindi natin pinagtitibay ang ating pananampalataya, unti-unti po tayong lalayo sa Diyos. Totoo po yan. Naranasan ko po yan. Mula nung sunod-sunod po yung struggle po namin, trials po namin, humina po yung faith ko at mas lalo pong napalayo po ako sa Panginoon. Kasi po, tunay nga po na mawawala na po yung prayer, mawawala na po yung pagbabasa po natin ng Bible, mawawala na po ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Tama po. Pero praise God po, bilang sabi nga po, wag din po natin nahayaan na magkaroon tayo ng pusong masama. Kasi hindi po kalooban ng Panginoon yun. Kasi once nagkaroon ka na ng pusong masama, mainggitin, sakim, gagawa ka na ng hindi magaganda sa iyong kapwa, kaisipan na hindi maganda na kanais-nais na talagang, di ba sabi nga po, pag nagkaroon ka ng pusong masama, nagkakaroon ka ng negatibo Panay negative na yun pumapasok sa isip mo. Kaya, yun nga po, mapapalayo po tayo sa Diyos. Praise God po, sabi nga po doon sa nabasa natin kay Moises, nung nagkaroon na siya ng tamang hustong pananampalataya, doon niya na po natanggihan ang lahat ng mga bagay na magpapalayo sa Panginoon. Tama po. Ganon din po tayo. Nung tayo po ay nagkaroon na po ng hustong pananampalataya, lumago ang pananampalataya, nagkaroon na ng kaalaman sa katotohanan, tinanggap si Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay, tayo na po ay tumatanggi sa mga bagay dito sa sanlibutan upang tayo ay hindi na mapalayo sa ating Panginoon. Amen po. Yun po ang una, dahil sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng ating pananampalataya, kaya na nating tanggihan ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Amen po. Number 2, na susundan po ninyo, pinaparating po ng Panginoon. Why we need to keep walking our faith with endurance. Tandaan po natin, with endurance hindi lamang po lumalakad kayo sa pananampalataya, lumalakad tayo na may pagpapatibay, pagpapalakas. Tandaan po natin, parang pumasok lang po tayo sa pagiging atleta. Halimbawa po, pag ikaw ay track and field, or boxer, mga boksingero, di ba po kapag nagpapatibay yan, maraming training po na gagawin yan. Kung ikaw pa lang po doon sa training na yon, aayaw ka na, hihinto ka na, ayaw mong tanggapin yung mga training na ipagagawa sa'yo, paano pa po kung nandun na sa actual, bibigay ka? Amen po. Hindi ka tatagal. Lalo na po kung sa track and field, naranasan ko po yan, high school po ata ako, first year. Ay, grade 6 po. Grabe po, talagang yung
hita ko, hindi ko na may takbo kasi kulang ako sa practice. Kaya sabi ko nga po, inayawan ko po yung practice. Tama po pala, pagdating po pala sa actual na labanan, mahihinto ka kasi hindi mo na kaya. Kaya dapat po may kalakip na pagpapatibay, pagpapalakas. Amen po. Number 2, dahil sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng ating pananampalataya, mas nanaisin nating makibahagi sa kapighatian na dinanas ng ating Panginoong Yesus. Amen po. Mas naunawaan po natin kasi Tagalog po ito. Amen po. Mas nanaisin natin bilang Kristiyano na makibahagi na sa kapighatian na dinanas po ng ating Panginoong Yesus. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 13. 1 Peter chapter 4 verse 13. Sige po, samahan niyo po akong basahin. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay mahayag. Amen po? Anong sabi po? Kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Tama po? Tandaan po natin na bilang tayo po'y nakikibahagi sa kapighatian na dinanas po ng ating Panginoong Yesus dito sa sanlibutan, nung 2,000 years ago po, nung tayo'y niligtas niya mula sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin, ang Panginoong Yesus ay hindi namuhay ng masagana sa sanlibutan. Naranasan niya po ang magutom, mapagod, di ba po? Lahat na po ng sufferings dinanas po ng Panginoon. Kaya wala po tayong may dadahilan kay Lord na, Lord, wala po akong masuot, nagugutom ako, wala akong mainom, paano ako magpupuri sa iyo, Lord? Tandaan po natin ang Panginoong Hesus, dinanas din po niya yan. Pero praise God po, nagpatuloy siya na paglingkuran ng ating Diyos Ama. Amen po. Magalak ka, sabi nga ni Lord, magalak ka na nakikibahagi ka sa kapigatian na dinanas ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi mas nararamdaman mo yung kung paano nahirapan ng Diyos. Tama po, parang bilang sa isang nanay, hindi mo mauunawaan ang isang nanay na pag-aalaga sa isang anak kung ikaw mismo hindi mo naranasang maging ina. Amen po. Sabi nga po ng nanay ko, hindi mo ako mababayaran sa pera mo. Mababayaran mo ako pag naranasan mo na magkaroon ng isang anak. Amen po. Kaya doon ko naunawaan, nga totoo pala, ganito pala ang magpalaki ng isang bata. Napakahirap. Halos wala kang tulog dahil sinilang ko po yung anak ko pong panganay, grabe pong sakitin yon. Halos buwan-buwan po kaming nasa pedya niya. Hindi po ako natutulog, wala kaming pinansyal. Talagang halos umiiyak na lang din po kay... Pero sabi ko nga po ng time na umiiyak po ako noon, hindi ko pa tinatawag ang Diyos. Kasi hindi ko pa po siya talaga totally kilala. Amen po. Pero praise God po, may ginamit po ang Panginoon para mas makilala namin siya at mapalapit kami. Tama po? Amen po. Kaya mas mauunawaan mo, kapag dumaranas ka ng kapigatian, mas mapipil mo yung presensya ng Panginoon. Kasi siya dinanas niya eh. Amen po. Kaya sabi ko nga tunay nga na yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, mas ma-appreciate natin. Kasi may Diyos tayo nakasangga. Meron tayong mga kapatiran na patuloy na nananalangin upang tayo manatiling matatag. Amen po. Number 1, number 2, gising pa po? Amen, amen. Sige po, hanggang ano po tayo dito. Pangatlo po, why we need to keep walking our faith with endurance. Number 3, grabe po no, English po yung ano ko, pero Tagalog po yung ano. Taglish po tayo. Dahil sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng ating faith, tayo'y mananatiling magtiis, magtiyaga. Amen po. Nabasa din natin po yun sa Hebreo 25 po, tingnan natin. Hebreo 11:25. Doon nga po kay Moises. Sabi niya, pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Sabi niya, mas pinili niya pa ang magtiis, magtiyaga. Magtiis na maranasan ni Moises yung kaapihan ng Ehipto kaysa yung makibahagi nga siya sa pang-aapi ng Ehipto na kung saan, andun yung pananampalataya sa Diyos eh. Kasi nga, di ba nga po, Hudyo po si Moises. Isa po siyang bayan ng Diyos.
praise God po, tingnan niyo kahit na lumaki po siya sa presensya ng mga Ehipto, pero nandun pa rin yung puso niya eh. Puso niya sa Panginoon, tama po. Hindi niya kinalimutan ng kanyang bayan. Kaya mas pinili niya pa pong manatili, magtiis, magtiyaga. Na yun nga po, kasi nga meron po siyang inaasam po na gantimpala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Santiago 5:7, sige po, basahin po natin sa Santiago 5:7. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito, hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Amen po. Ito magandang sample po ito, yung sa magsasaka, tama po. Nakita niyo na kung paano po nagtatrabaho po yung magsasaka sa bukirin. Ay napakahirap po. Kasi na-experience ko po, pumunta po ako ng Pangasinan, di ba po? Tinutulungan ko pa lang po sila namimitas po ng kamatis. Ako po, tawag po dito, nung nagtatanim po kami ng kangkong sa sapa, pag nag-harvest po kami, napakahirap po kasi talagang maputik, babaon yung lupa mo, harvestin mo isa-isa. Yung pa po kayong magsasaka po na talagang pagkatapos po nilang itanim, bubulutin, isa-isay na hihiwalayin, tapos talagang hihintayin po nila na lumago, paano pa po kayo pag binabagyo, nababasa ng ulan, mas lalo pong nasisira yung tanim nila. Pero praise God po, tingnan nyo po yung pagtitiis, pagtsatsaga nila, di ba? May bunga. Kung tayo po ay, yun nga po, yung pagtsatsaga, pagtitiis nila, may bunga. Tayo bilang Kristiyano, nagtitiis, nagtsatsaga, alam po natin na may bunga. Tama po? May bunga. Ano pong bunga? Yung ibibigay ng Diyos sa atin. Tandaan po natin may pangako ang Panginoon. Hindi niya po yun kinakalimutan bilang mga lingkod ng Diyos na tumanggap na po sa ating Panginoong Yesus. Kilala po ng Panginoon ang tunay na anak niya na sumasampalataya sa Kanya. Amen po. Kaya sabi nga po, ang pagpapatibay o pagpapalakas po ng ating faith, manatili tayong magtiis, magtiyaga, mga kapatid. Para lang po yan sa pamilya po natin. Hanggat may pag-ibig po tayo, di ba? Tagang nagtitiis po tayo para nawa na lahat po ng ating sambahayan ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, 1 Peter chapter 2 verse 21. Sige po, basa. Amen po. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Nabasa ko po dito sa akin po sa Bible, talagang nagtiis. Talagang nagsakripisyo ang ating Panginoong Yesus. Kaya si Lord Jesus po ang pinakamabuting example po ng mga Kristiyano. Tama po. Kasi tandaan po natin ang Panginoong Yesus nang siya'y lumalakad sa pananampalataya niya dito sa sanlibutan ay talagang nagdusa po ang ating Panginoon. Kaya po sabi po niya, sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Amen po. Hindi naman po tayo maliligaw sa ating pananampalataya pag tayo po ay patuloy na sumusunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya kailangan lang po nating manatiling magtiis, magtiyaga, kapatid. Tiyaga ka lang, kapatid. May darating ding nilaga. Tama po. Sabi nga, pag may sinuksok, may madudukot. Kaya lang po, nag-iipon po ba tayo? Baka po, gastos po dito, gastos dyan. No? Pero praise God po. Si Lord naman po magpo-provide ng ating mga pangangailangan. At nawa patuloy na yung mga ay pinagkaloob po ng Panginoon sa atin ay magamit sa kanyang kaluwalhatian. Sabi din po sa 1 Peter chapter 4 verse 1. 1 Peter chapter 4 verse 1. Sabi niya po, kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Amen po. Tandaan po natin, habang tayo ay nagtitiis, nagtsatsaga, pinapatay na po natin ang kasalanan natin. Kasi hindi na po natin hinahayaan na tayo magpatuloy sa kasalanan. Tama po. Sabi nga po doon sa preach po ni Kuya Joe, di ba nga po, nawawala na po yung comfort zone natin. Umaalis na po tayo sa mga bagay na parang gusto nating gawin. Yung mga ginagawa natin na hindi gusto ng Diyos, pero tayo gustong-gusto natin. Tama po. Pero dahil gusto na ng Diyos, at ayaw na po natin dapat yun gawin, ang hirap po, di ba?
Taga naglalaban eh. Naglalaban yung spirito at laman natin. Pero praise God po, bilang tayo nagtitiis, nagtsatsaga, talaga pong inilalayo na po natin ang ating sarili sa mga bagay na makasalanan, na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Amen po. Ulitin ko po sa number 1, sabi nga po, kaya tayo nagpapatuloy at nagpapatibay dahil para matanggihan na natin yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Pangalawa, kaya tayo nagpapatuloy at nagpapatibay sa ating pananampalataya dahil nakikibahagi tayo sa kapigatian na dinanas ng ating Panginoon. At pangatlo po, dahil tayo nagpapatuloy at nagpapatibay upang manatiling magtiis, magtiyaga. Tandaan po natin, hindi masasayang ang pagtitiis at pagtsatsaga mo, kapatid. Lalo na ngayon, ito, nasa oras na ito na masarap magpahinga. Pero nagtiis, nagsakripisyo ka, kapatid. Hindi masasayang ang ginawa mo para sa Panginoon. Tama po. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kasi yung pagtitiis lang po, kapatid, na yung alam mong pagod ka na, di ba? Ilang oras ang trabaho mo. Ako nga, sabi ko nga po, pagod na po ako nag-asikaso ng customer, pagod pa ako magliligpit ng tinda ko. Hindi, kung kamukha lang sana ito ng sari-sari store eh. Yung sari-sari store po, di ba? Kahit napagod siya nagtinda, hayaan niya na kasi nandun lang. Kami hindi po, ang dahil po namin ililigpit. Ay, papasok po lahat yan sa pwesto. Pero praise God po, bilang binigyan tayo ni Lord ng kalakasan, ay natatapos po natin yung gawain. At yan nga po, bilang ito nga po, na dumalo kayo sa gawain ng Panginoon, praise God po, nagtiis kayo, nagtiyaga kayo, na yung pagod nyo, na imbes na ipahinga nyo na sa bahay, ay narito kayo upang ipahinga nyo sa presensya ng Panginoon. Tama po? Number 4, dahil sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng ating pananampalataya, nakatuon na ang ating puso at isip sa mga gantimpalang ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Tandaan po natin, dahil tayo'y nagpapatibay, nagpapatatag sa ating faith, yung mga puso at isip na po natin ay nakatuon na sa mga bagay na panglangit. Sabi nga po sa Hebreo 10:35, sige po, basahin niyo po. Para magising po kayo. Tulog na po? Gising pa, gising pa. Sige po. Amen po. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Pero maganda po dito sa akin eh. Nabasa ko po dito. Sandali lang po kasi ako po talaga, dahil mahina na rin po yung mata ko po. Asa na po? Ito, Hebreo. Sabi niya po sa Hebreo 10:35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Tandaan niyo po, huwag niyo nga hayaan na mawalan kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sayang naman, kapatid, narito ka na. Ilang years na rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Ituloy na natin. Tama po. Ilaban na po natin ito. Alam ko po, marami na po tayong mensaheng narinig. Minsan pag dumating yung pagsubok, nangihina po tayo. Pero sabi nga, iluhod na lang natin sa Diyos upang ma-restore po yung ating joy, peace at strength na ibibigay po ng Panginoon. Tama po. Sabi, kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Kasi bakit po? May gantimpala. Tandaan po natin, ang puso't isip po natin ay nakatuon na po sa mga ipagkakalob po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter 1-4, sige po, pakibasa po. 1 Peter 1-4. Nakita na po? 1 Peter 1, 1 Peter chapter 1, 4. 1 Peter chapter 1, 4. Yun. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tandaan po natin, yan ang gantimpala na ipagkakalob sa atin ni Lord. Magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Mga kayamanang hindi masisira. Tandaan po natin, kapatid, ang Diyos may pangako. Siya'y muling babalik at tayo kanyang isasama sa kanyang kaharian. Tama po? Ang mga ipinagkakalob po sa atin ng Panginoon, kailanman hindi masisira. Sabi nga, huwag tayong magimpok na kayamanan dito sa mundo dahil dito ay may magnanakaw, may naninira, may
ang tawag po doon, may kalawang, nangangalawang po, di ba? Tama po? Kasi lahat naman ng bagay po dito, masisira lang po, tama po. Pero yung mga bagay na ipagkakalo po sa atin ng Diyos, doon sa kalangitan, kailanman po ay hindi masisira. At yun ay buhay na pangwalang hanggan. At nawa po, yung gantimpalang ito na ipagkakalob sa atin ng Lord, masingatan po natin yung ibibigay niya pong kaligtasan sa atin. Tama po? Sabi po sa Hebreo 10:36-39, ito po yung verse po na ako'y magtatapos. Hebreo 10:36-39, sabi niya, Hebreo 10:36 hanggang 39. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Ang ganda po ng pagkasabi po dito. Gusto ko po ito, yung last po na verse po na ito. Sa 10:36. Ang ganda po ng pagpapa-remind po sa atin ni Lord. Saan na po ba ako? Yan. Kaya sabi niya po, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya. Ay, 36 po. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Tama po? Kaya kailangan po nating magtiis. Kailangan po nating manatili. Kailangan po nating tibayan ang ating pananampalataya upang matanggap natin ang pangako na ibinibigay sa atin ng Diyos. At sa ganun po, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Malapit na po siyang dumating at malapit na po yun. Darating ay darating na. At sabi pa po ng Lord, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Tandaan mo kapatid, tayo po na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, tayo mabubuhay dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa mabubuti nating gawa. Kaya lamang po tayo nagkaroon ng mabubuting gawa dahil tayo po ay binago na ng ating Panginoong Yesus. Tama po? Kaya tandaan po natin, tayo mabubuhay dahil sa ating pananampalataya. Dahil ang faith natin, ito ang kailangan na matapos natin. Ito yung race natin, yung faith natin. Siya yung kailangan umabot hanggang dun sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Madat na ng Lord ang faith natin sa Kanya. Tama po? At sabi niya, mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya kalulugdan. Tandaan po ng Diyos, bilang na tayo po ay tumalikod sa Panginoon at hindi tayo nagpatuloy, hindi na po tayo kalulugdan ng Panginoon. At yung kaligtasan na pinagkalob niya sa atin ay mawawala po yun. Sayang naman po kapatid, pagtibayin na po natin ang ating pananampalataya. At sabi niya po, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Mga kapatid, tandaan natin, alam ko kayo, mga IGCC, hindi kayo kabilang sa tatalikod sa Diyos. Tama po? Amen po? Pakisabi nga po, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Ayong hina po, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Amen po. Kasi ako ay may pananampalataya sa Diyos. Ako ay may pananampalataya sa Diyos. Amen po. At yung mga may pananampalataya, siya lamang po ang maliligtas. Tandaan po natin yan. Kaya sabi po ni Lord, ang manatiling matatag hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. Meron po ako nabasa, share ko lang po ito. English po ito, pero pipilitin ko pong maintindihan. Sister Charis, sabi po, keep walking. Every step in faith brings you closer to the crown. This race is not about speed, but enduring with your eyes on Jesus. Kung uunawain po natin, sabi niya, magpatuloy kang lumakad.
bawat hakbang mo sa pananampalataya mo ay mas napapalapit ka doon sa pangako ng Diyos. Di ba, crown yung putong ng corona? Sabi nga po doon ni Lord, mas napapalapit ka doon sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo ng Diyos. This race is not about speed. Tandaan po natin, ang pananampalataya natin ay hindi ito pabilisan. Hindi ito, sabi nga ni Lord, pinalalakad ka lang niya para medyo nakakapagpahinga ka. Di ba po? Hindi ito, it's not about speed. Sabi nga yung pabilisan o pagalingan, kundi ito ay pasunuran. Tama po? But enduring, sabi nga, pagpapatibay, na kung saan, nakapokus lang yung ating kaisipan, ang ating puso, ang ating mata sa ating Panginoong Yesus. Habang nagpapatibay tayo sa pananampalataya, ang ating puso at isip ay panatilihin nating nakapokus lamang po sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Salamat po. Glory to God po. Thank you, Jesus. Amen. Yan kapag kasi enduring, parang ang ano na no, masama na yung dating sa atin, tama ba? Kapag sinabing you must endure, para bang meron kang titiisin, meron kang kailangan labanan, no? Alam naman natin na sa panahon ngayon dito sa mundo, sabi naman ni Lord, marami tayong pagdadaanan na hirap at sakit. In fact, yung mga disciples prepare na niya prior to that, di ba? Na sabi niya sa John chapter 16, verse 33, anong sabi niya doon? Magpakatatag kayo, sabi ganoon, kasi dito sa mundong ito ay napakaraming mga pagsubok ang inyong pagdaraanan. So dapat doon pa lang, alam na natin, prepared na tayo dapat. Tama po ba yan? Ngayon, ang magiging kaisipan na natin ngayon o pananaw sa mga pagsubok na meron tayo ngayon, sapagkat kung ite-take natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus ni Lord Jesus bago siya umalis dito, no, na marami tayong pagdaraanan, no? And these trials, these sufferings are made not to destroy us. Hindi para tayo ay wasakin, kundi para tayo ay patatagin. Kaya nga dapat magkaroon tayo ngayon ng ibang pananaw kapag may mga pagsubok tayo na pinagdaraanan. Tama po ba? Sabi nga nung kanina, 1 Peter chapter 4, verse 13. Anong sabi niya sa 1 Peter 4:13? Anong sabi niya doon? Nakikibahagi ka. Ang sabing gano'n, di ba, sa paghihirap ni Kristo Jesus. Tama ba yun, church? Kaya kapag may pinagdaraanan ka, Lord, salamat kasi nakikibahagi ako ngayon sa pagdurusa o paghihirap na dinanas mo. Naku niyo po ba, church? At least may ambag ka. Sa halip na tayo po'y magreklamo, no? Si Jesus ginawa na yung lahat at tayo makikibahagi lang ng kakaunti. Wala man sakaling kinga ng kanyang paghihirap. And then after that, tayo magrereklamo pa. Alam nyo, meron lang mga akong gustong i-share sa inyo dito sa chapter 5 ng Book of Romans, verses 1 to 5. No, itong sabi niya sa Book of Romans, chapter 5, verses 1 to 5. Therefore, since we have been justified through faith, dahil tayo pinapaging ganap na sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong pananampalataya, sabi niya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po yan. Basahin natin. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. There is this peace because of our faith, because we were justified by faith. So bagaman tayo may pinagdaraanan ng sabing ganon, still naroon yung peace of mind. Tama po ba? Dapat ganun yung maging reaction natin, maging response natin doon sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Na po. Kasi nga, because if we have this in mind, ito yung nasa isipan natin, magiging iba ngayon yung pananaw natin sa pagsubok o sa mga pinagdaraan natin paghihirap. Amen po ba? Hindi ka magsisimaktong. Alam, Kristiyano kami, pananampalataya. That is part of our faith. We need to understand that. That is part of our faith. Nung tayo po ay sumunod na kay Kristo, nanalig tayo sa Kanya, sabi nga ng Panginoong Hesus nung buhay pa nga ako, nung ako'y nabubuhay dito sa mundo, ako na yun sabi ni Jesus, nakaranas ako ng persecution, ng paghihirap. Hindi naman kailanman naging maayos ang pamumuhay ni Jesus Hindi na siya naging komportable dito sa mundo. Bakit? Because in the first place, this is not my home. This is not my kingdom, ang sabi ni Jesus.
I am not of this world. Hindi siya kasi taga rito. Kaya nga nung tayo naging mga Kristiyano, nung sa James chapter 4, verse 4, dun sa binasa natin kanina, hindi na tayo kaibigan ng mundong ito. Tama po ba? Kaya nga, of course, hindi ka na makakaramdam ng kapanatagan. Parang hindi ka na belong in this world. So, may discomfort na. So, let us understand that and let us accept that. No? Let us accept that. Ngayon, ang sabi niya, baba tayo sa verse 2, anong sabi niya? Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito, sa pamamagitan daw po ni Kristo, tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3, tingnan natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Tingnan niyo po yung mindset ni Paul. Nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng... Di ba maganda yon? Di ba maganda yon? Imagine that, no? Yun daw, yung ating kapighatian sa pagkaalam ng ating ng kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya makikita mo sino yung talagang matatag sa buhay. No? Sino yung matitibay? Sila yung mga tao talaga na nakaranas ng napakaraming mga pagsubok sa buhay. Tama po ba yan? Tama ba? Kaya tignan nyo yung mga sinaunang tao na talagang namuhay sila ng napakahirap. Na sina Brother Edwin, nagtaas siya ng kamay, akala ko sinaunang tao. So nagtaas siya. Siguro sa atin dito siya yung pinakasinaunang tao, sabi naman. Alam nyo, kung maririnig nyo yung testimony ni Brother Edwin, yung kanilang pamumuhay nun, yung napakahirap, sabi nga niya, yung pako, isang bagay na tatanda ko, yung pako pinupulit niya para ibenta lang. Yung mga nabuhay sa probinsya, nagpunta kami ng Ilocos sa part ni na Sister Marivic, nakita namin kung paano yung pamumuhay doon. Kaya makita nyo sila ngayon, no? Talagang naging matatag at ito'y nag-inspired sa kanila. Nag-encourage sa kanila para sabihin na, hindi ko ipaparanas ito sa anak ko. Pero alam nyo, somehow parang mali no? Parang masarap pinaranas din sa kanila. Di ba? Kasi yung tayo nun, talagang lalakarin mo yung school Tama ba? Sino dito yung naglalakad sa school nun? Yung mga naglakad sa school nun. No? Sino dito yung hindi nagbabayad sa jeep? Di ba? Sino dito yung nag-aaral na walang notebook? Yun. Di ba yung tinatahi yung notebook? Di ba tayo, dinanas natin yon? At natuto tayo doon because of those experiences, we were trained. Part pala ng training yon. Tama ba? Noon kumakain kami, kailangan walang mahuhulog na kanin. Ang parusa sa amin noon, itinatali kami. Nilalagay kami sa taas ng aparador. Grabe yung training namin, nag-iigib kami ng tubig. Ang layo. Pero yung mga bata ngayon, nandoon na lang, ang dami ng gripo sa paligid ng bahay natin ngayon Hanggang sa labas, nilalagay ng tubig, ng gripo yung bawat tahanan. Just to make life easy. Pero alam niyo po, kung kailan nagiging magaan ang buhay ngayon, bagaman ito'y nagpapahirap sa atin na tayo nagbabayad, kung kailan mo gustong gumaan ang buhay mo, parang pinapabigat lalo. Tama ba? At ang mga bagay na nagpapagaan sa atin ngayon, na nagdudulot din ng pabigat, ay nagtuturo din naman sa ating mga anak na sila'y maging tamad or humina sila. Tama ba yan? Tama? Kaya makikita na sila yung marurupok That's why, again, let's go back sa Christian life. Tingnan natin yung mga Kristiyano na wala pang cellphone nun. They do really read the Bible. Pero ngayon, hindi na dahil meron na tayo nito Ngayon, pag meron pa nga nito, tinatamad pa Di ba? Mas maganda yung mga panahon siguro nun, talagang hahanapin yung verses sa Bible. No? Ngayon, ang gusto ng Panginoon kahit papaano meron lamang tayong konting paghihirap. Kasi that is part of our training. Sabi mo, training. Iyon. So, punta tayo ng verse 4. At ang pagtitiis
ng pagpapatibay. Ito yung sinasabi ng ating kapatid eh. Di ba? At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Tingnan natin kung ano yung binubunga ng bawat kaganapan sa ating buhay. Nakanyo po ba? Let's go back again. Punta muna tayo sa verse 2. Kanina balikan natin. Sa pamamagitan niya ay nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3, tingnan natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Sometimes kasi isa lang yung tinitignan natin. Kapag problema, nagdudulot sa atin ng paghihirap o kahirapan yan. Ayan, yun lang yung tingin natin. Hindi natin tinitignan pa kung ano yung mga possible things, yung mga good things. Tandaan natin anong sinabi ng Romans 8:28, that all things work together for good. All things work together for good. Kanino? Kanino applicable yon? Kanino applicable yung verse na yon? Not to everyone, not to everybody, but to those people who have faith. Yung Romans 8:28, para sa atin lang yung mga Kristiyano. Okay? Kasi tingnan natin Romans 8:28. Anong sabi niya doon? Tingnan niyo po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito yung sinabi ng kapatid kanina. Are you there? Hindi ka naman papadaanin ni Lord sa isang baku-bakong landasin o daan na walang layunin ng Diyos. Every time we walk, every day we walk, no? Merong nais ituro ang Panginoon sa atin. Meron siyang nais ipakita. Merong nais ang Diyos na maganap sa ating buhay. At yun yung layunin niya sa ating buhay. Nakanyo po ba? Mas maganda ang lumalakad sa ating pananampalataya na may mga pagsubok sa buhay kung ang layunin naman nito ay maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. It's okay. Okay lang yun. Lord, kung ito talaga yung masusunod yung kalooban mo, di ba si Jesus? Sabi niya, gusto ko po, Ama, sana ay malagpas ako na lamang itong paghihirap na to. Pero still, let your will be done. Yung kalooban mo pa rin. Kaya nga kahit mahirap yung tatahakin ni Jesus, pinili niya pa rin na lakaran yun. Bakit? Para lang maganap ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? At alam naman natin, God is always shaping our faith. Sineshape niya, hinuhubog niya yung ating pananampalataya time to time. Meron na ba kayong nakitang hinuhubog na walang hirap? Di ba meron? Makita, kung yung kahoy makapagsasalita lang, habang hinuhubog yung kahoy, may tinatanggal sa kahoy. Siguro kung may damdamin lang yan, may pakiramdam, aray! Di ba? Pagkayari niyang hinubog, anong ginagawa pa sa kanya? Pinipino pa, kinikis-kis pa. Bakit? Di ba? May purpose si Lord doon para mas magandang tingnan. Alam niyo kung bakit? Kung bakit marami tayong pinagdaraanan na troubles and sufferings right now? Ang sabi ng kapatid natin kanina, sa Hebrews chapter 10, malapit na dumating si Lord. And it will not delay. Tama? Because the purpose of God, no, ay maihayag tayo or maipakita tayo, no, maipresenta tayo ni Jesus Christ sa Diyos na walang kapintasan. Amen? Yung maging isang radiant church. Alam niyo ba yon? Hello? Kaya huwag kang magre-reklamo. Na sabi nga ng ating kapatid kanina, konting suffering lang, yung every day, meron tayong gawain sa Lord. Bagaman masarap matulog, and yet you are here. No? Salamat. Salamat, bagaman mahirap, pero nandirito ka pa rin. Kasi nga, you believe in God. You believe that God will do something to you. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen.
Naniniwala ka pa ba doon? Oh, let's go back lang para mayari na tayo dito sa verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya kahit dumaranas ka ng napakaraming pagsubok sa buhay, just like what we have heard last Sunday, no, about dun sa hope in Christ. No? Hindi tayo kayang biguin nun. Ganun ang ating Panginoon. Kung talagang yung pag-asa mo nasa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Amen po ba? Kaya wag kang malungkot, wag kang mabag-abag. No? Uuwi na tayo kay Lord. Amen. Alam nyo, kagabi galing kami sa pulo. At yung mga mapapalad nakarinig ng testimony. Ayan. Yung sinasabi ko sa inyo na testimony, doon nakapag-testify na yung ating kapatid sa kanila. So, praise God. And then, may second part yon. May second part yon. At, kumbaga, idinetalye niya sa amin. At, in fact, pagka-uwi ko po, no? Pagka-uwi ko, Pastor, ganito po pala yun, naalala ko na. Chinat niya sa akin, ang haba. No? Yung pagdating dun sa sinasabi niyang meron daw sa trumpet, na merong numbers, hindi pala siya numbers, parang mga isang word. Na kung saan yung word na yon, itong trumpet na to, merong isang word, may word doon, or words, na yung magaganap sa trumpet na yon. For example, di ba sa 7 trumpets, di ba? Pag blinaw niya yung trumpet, may mga sakuna, di ba? Na magaganap. So yun pala daw yon, hindi siya numbers, kundi letters. So napaka-ganda nung sinabi niya, no? At isang bagay nga lang, no, na talagang kumbaga worth the wait. Sabi nga, worth the wait. Yung naghirap ka ng naghihirap dito sa mundo, and then, kapag na-reach mo yung destination which is the kingdom of God, para sasabihin mo, sulit yung paghihirap dito. Okay? Nandiyan ka pa ba? Yon. So yung mga taong ayaw mahirapan, siguro talagang ayaw nilang ma-experience yung kingdom of God. Baka sabihin nyo, Pastor, pwede namang maranasan yung kingdom of God na hindi mahirapan. Hindi po pwede. Di ba ang sabi ni Lord, if you want to follow me, you must carry your own cross. Kung gusto mo talaga siyang sundan, may cross. Kung saan yung dinaanan niya, yun din ang dadaanan mo. Ngayon, kung mareklamo ka, lagi ka nalang nagre-reklamo. Remember yung short clip sa TV? Bit-bit niya yung cross niya. And then, habang nabibigatan siya, pinuputol niya yung cross niya, di ba? Ano niya yan? Pinuputol niya. Hanggang sa yes, gumaan nga yung kanyang pasanin. But in the end, doon sa part na kung saan kakailanganin niya yung cross, naging short. Halimbawa, no, naglalakad, dito sila galing. Dito sa lupain na to. And then, napakahaba yung cross niya. Pinuputol niya. Time to time, pinuputol niya dahil nabibigatan. Nung pinuputol niya, bumibilis nga yung lakad niya. Until such time, na-reach niya yung end. Eh, dito pala siya pupunta. May bangin pala rito. So, yung palang cross na yun ang gagamitin niya para maging bridge. Eh, pinutol-putol niya. So, hindi nakaabot yung bridge. Hindi nakaabot yung cross para mag-cross dito. Naunawan niyo po ba yung story? Okay? Kaya nga, it is part no, ng ating buhay Kristiyano. No? Nandiyan ka ba? So, it is part. Tandaan natin, endurance, napakaganda nun, no? Na lagi natin gagawin. Isipin mo lang, I need to endure everything. Endure mo lahat. Okay? Isa injured ka lang, talagang bahagi may injury ka. Pero okay lang yon. Ano po? Nakikibahagi lang sa konting sugat na natamo ni Jesus na napakarami at napakalalim. Amen po ba? So let us pray. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa anak mo na ginamit. Father God, patuloy mo po siyang samahan, pagpalain, O God, sa pangalan ni Jesus. At gamitin mo pa siya, Lord, para ikay lalong maparangalan. Ingatan mo kanyang buong sambayanan na Diyos sa pangalan ni Jesus. Ganun din about sa amin na naparito. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord God, ay nakarinig na naman kami, Panginoon, ng mga mensahe
na tunay ngang mag encourage sa amin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nasasayang ang bawat gawa namin, ang bawat pagtitiis. Sabi mo nga po, Lord, sa aming kapatid, yung kanyang testimony kagabi, na bawat luha ng iyong mga anak, Panginoon, ay mayroong isang anghel na iniipon niya yung mga luha ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat tunay nga, Lord, tinitignan niyo yung bawat iyak namin, yung bawat hinagpis namin. At akala namin, Lord, walang nakakaintindi sa amin, pero meron pala, Lord. Salamat sapagkat tunay nga na ikaw ang Diyos na hindi binabaliwala ang nararamdaman ng iyong mga anak. Lord, tonight, Lord God, dalangin namin ang kapayapaan na nagbumula sa iyo, na laging, Panginoong Diyos, na magbigay kagalakan sa amin, Panginoon, at kaaliwan sa panahon ng aming pagdadalamhati, sa panahon ng aming paghihirap, ng aming kalungkutan at kahinaan. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi mo kami iniwan. At sa gabing ito, patuloy po namin, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyong lahat, sa aming paghiwalay, Panginoon, ay maranasan ka namin, Lord, ang pag-ingat mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Amen, amen, and amen.